Kasikin, good morning. Isa na pong magandang umaga po sa ating lahat. At syempre, welcome na po sa panibago nating vlog sa araw pong ito. And maraming salamat po sa patuloy na panonood. Bali, for today's video nga po pala mga kasikin ay pag-usapan po natin kung gaano nga pa rin ba kalakas or katumal po yung bintahan po ng mga asil, shamu at saka basilan. Tamang-tama rin sapagkat ngayon nga mga kasikin ay meron din tayong transaction, no? So, ayan, ready na po ang ating pa-sticker, no, sa ating box mga kasikin. So meron po tayong isang buyer po, isa po siyang Gimfowl breeder. So gusto po niyang mag-try na mag-infuse po ng asil sa kanyang mga Gimfowl, kaya nandito, ito po yung bibilhin niya, ang ating black po na plucker. Ayan. So 3 months old na po ito mga kasike, no? At mura lang po yung binta natin dito sa kanya sapagkat ayan, siguro atin siyang supporter, subscriber natin. At yung kapares po is yung Indian Asil Blues. Kaya again, ready na po ang ating box. And then ipapasakay muna natin ito mga kasiken bago tayo bumalik po sa ating main topic, which is po again kung gaano na nga ba kalakas or katumal po yung bintahan ng mga oriental breeds, especially shamu, asil at basilan. So kasiken, ready na po yung box natin, no? So may dahon na. So yung karton na nandyan sa gitna, pangtakip natin yan dito sa ibabaw, no? Kaya kukunin na natin yung ating Indian Asil at saka yung plucker. So ilalagay natin. Hindi sila magkakapatid mga kasiken, kaya pwede rin i-crossbreed ni Sir, no, yung kanyang mabili na asil. Okay, so ito yung mabili ni Sir, no, bibili ni Sir. Ayan, so isa Indian Asil Blues po, abuhin natin na asil. Ayan, so maganda po mga kasiken, no. Okay. So ilagay na natin. Kasi ito po yung kapares, no, isang plucker po, so hindi po sila magkapatid. So may chance po na magtukaan sila, but sana wag naman para hindi po madisgrasya. So kapag nasa boxling na naman, so mababaling po yung attention nila. So ilalagay na natin ito mga kasiken. Ayan, so tapos na po itong ihanda mga kasiken. Ngayon ipapasakay na po natin ito. Ayan kasiken, successful po tayo. Napasakay na po natin yung ating mga alaga at umabot po tayo ng around 10 to 20 minutes, no, bago natin napasakay sapagkat nakadepende rin po sa dadaan. So every time po na mayroon tayong transaction po pa Cebu City or pa south po ng Cebu, ayun nga, so pinapasakay natin ng van mga kasiken. So far, successful naman po lagi yung transaction natin kapag van po, so hindi po nandidisgrasya. So aircon talaga yung pinapasakyan natin mga kasiken, lalo na kapag medyo mainit ang panahon. So sa kasalukuyan, ayan, so 2 piraso na lang po yung asil natin natira at pulos na lang po sila mga stag. So pwede natin silang gawing mga broodcock, no, mga kasiken, depende kung meron pong gustong bibili ng ating mga paasil. At nandito rin again ang ating 4 months old na asil, no, na future broodcock din. Sa ngayon ay isa na lang po yung piraso ng black natin na plucker. So meron tayong 2 pong bloodline dito ng asil, plucker at saka yun pong Indian Asil po. So mga blues po yung Indian natin at saka mga plucker is mga red at saka itim po mga kasiken. So going back kung gaano nga ba kalakas o kahina na o katumal yung bintahan po ng mga shamu. So sa ngayon nga pala mga kasiken ay medyo humina po o medyo matumal po talaga yung bintahan ng mga shamu sapagkat sa tingin ko ay dito sa aming lugar, so na-mention ko po sa mga previous vlog na ang benta po ay nakadepende po talaga yan kung saang lugar mga kasiken, no? Kaya dito sa aming lugar medyo marami na po yung
nag-alaga ng mga shamo, kaya again pahirapan na po talaga magbenta. So minsan meron tayong benta, minsan naman doon wala. So hindi kagaya ng dati makasiken na tuwing nagpo-post tayo nasa days lang or week, ayan mabenta na po natin yung ating ipo-post. But ngayon aabot po ng isang buwan bago po mabenta, kaya ang goal natin makasiken, yung paparamihin natin is asil lang at saka basilan. Focus po tayo sa meat production at yung mga shamo, meron pa naman tayong mga shamo, medyo marami pa rin at unti-unti na po natin silang i-out mga kasiken, no? So ngayon ay ito na lang pong isang plucker yung natira sa atin, but syempre kung meron ding gustong bibili nito ay out pa rin natin mga kasiken. So the main reason kung bakit medyo malakas po yung benta ng mga asil natin, sapagkat again bumalik na po talaga sa dati yung game fowl, kaya marami po ang nag-infuse po ng mga asil sa kanilang game fowl. Kaya dito rin sa atin sinimulan ko na pong mag-infuse po ng game fowl, but unfortunately yung first breeding natin is na disgrasya. So ngayon mga kasiken, puntahan natin doon si Tibo at saka yung ating game fowl, sapagkat kagabi is naglimlim na po mga kasiken, no? So hopefully tuloy-tuloy na po yung atin pong pagpaparami po ng game fowl cross po sa asil, upang magkaroon tayo ng testimony din po sa bibili sa atin ng mga materials na mga asil mga kasiken. Ayan, so dito sila na lang po yung paramihin natin, no, yung ating mga asil at saka basilan. So far goods po talaga, super goods po talaga yung resulta ng basilan asil. Sobrang ganda po ng kanilang pangangatawan, kaya again yun na lang po yung paparamihin natin, no. Okay, so na-mention ko po mga kasiken na yung bintahan po, yung market po ng mga shamo, asil at saka basilan is nakadepende po talaga sa lugar. So maring dito sa amin is medyo matumal na, but then again maybe sa iba naman pong lugar is sa tingin ko medyo malakas pa rin yung bintahan. Kaya kung ikaw bago lang nagsimula, huwag kang susuko mga kasiken, sapagkat again hindi po sa lahat ng oras is para po sa atin. So minsan ganyan talaga ang breeder, meron tayong benta, minsan wala din. At sa ngayon, base po sa aking obserbasyon, ang malakas ngayon sa market is yun pong mga Indio Higante na mga manok po, mga pulako mga kasiken. So yun na lang po yung mga namamayani po ngayon sa marketing po sa mga alagang manok, no. But again, ang sa atin, focus tayo sa ating main project mga kasiken, yung free range po, but hindi po talaga natin matapos-tapos yung ating project, no, sapagkat again constant na po yung ulan dito mga kasiken, nasa 5 days na yung pag-ulan. So ngayon lang uminit uli, and then yan, hindi pa natin nagalaw uli yung ating nilisan, but again medyo malaki na po yung ating simula, no. So dito na lang pong banda. After ito mga kasiken is ayusin na natin ito, at ayun magsisimula na po tayo sa ating free range dito, no. So nandito, so sanay na sanay sila mag free range mga kasiken. So far ayan, sobrang liliksi po ng mga pasiso, kahit po sunod-sunod po yung ulan. Ayan, yun pong ating mga asil at basila, no, talagang okay na okay po sila dito sa labas mga kasiken. So ayun, so again mga kasiken, maraming salamat sa patuloy na panonood, at sana is nag-enjoy na po kayo sa aming video. So maraming salamat sa patuloy na panonood, at shout out po sa mga bagong subscriber natin. Thank you po for watching, and this is your ultimate kasiken ng North Cebu, Ken Montesilio po.